Maaring alam nyo na ang nangyari sa likod ng video na ito. You tell me, bakit nga ba? Dahil sa kalat na ito online. You tell me, bakit nga ba? You tell me, may side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Si Aliana Marie Aguinaldo o mas kilala online bilang Yana ay isang kilalang lady driver at motovlogger na mabilis na nakakuha ng pansin sa social media dahil sa kanyang mga video tungkol sa pagmamotorsiklo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meron siyang Facebook page na may 400,000 plus na followers na may intro na Small Girl Who Ride Big Bikes at nasasaad dito na isa siyang sales architect sa umaga at motorider sa gabi. Meron siyang baby na tinatawag niyang Vader na isang Ninja 400 na 2022 motorcycle. Meron din siyang Instagram na may 100,000 plus na followers. Mukhang pausbong na ang kanyang karera sa motovlogging, ngunit may isang pagkakamali na hindi lang niya ginawa. Ito'y pinagmalaki pa. Sa isang video na kanyang ibinahagi, unti-unting nagbago ang takbo ng mga komento at opinyon ng kanyang mga taga-subaybay. Sa tila ordinaryong araw ng pamumundok, sa Cotto Mine sa Zambales, nakarecord si Yana ng isang hindi inaasang tagpo. Isang saglit ng hindi pagkakaintindihan sa daan. Makikita sa footage na may isang pickup truck na nagsiswerving o palipat-lipat ng pwesto. Ito'y marahil ang daan ay lubak-lubak o hindi pantay. Ang mali ng driver dito ay hindi siya tumitingin sa side mirror bago lumipat, na kung saan ito ay standard kapag mag-change lane. Maari dahil sa pasuray-suray ng kotse ay nainisang rider na nasa likod. Ito'y si Yana. Kaya ang ginawa niya naman ay mabilis siyang nagpaandar ng motor o nag-overtake sa kanan, na kung saan ito'y pinagbabawal din. Dito ay muntik na siyang mabunggo dahil plano pala ng pickup truck na lumipat ulit ng pwesto. Nang siya ay nakalagpas ng pickup truck ay ginawa niya ang isang bagay. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri. Isang kilos na hindi niya siguro inaasahan na magdadala ng matinding reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagsabing sana'y pinairal na lamang niya ang pagiging mahinahon. Isang sitwasyon na sana ay nagbigayan na lang pero humantong sa matinding tensyon. Di nagtagal huminto ang tropa nila Yana at sa video makikita na paparating ang pickup truck. Huminto ito sa likod ni Yana. At ilang saglit bumaba ang driver na nakapolo na orange at maong na pants. Tinanong niya ang babae kung bakit ito nagtaas ng daliri. Pero siguro alam naman nating lahat ang tanging tumatak sa sagot ni Yana ay, You tell me, bakit nga ba? Ito ang kabuuan ng kanilang pag-uusap. Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me, bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mama. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi. May side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Huwag ka na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Motor ko nila. Kung ganyang kata. Wala. Pwede mo nga plate number yan. Sorry po. Mayos ka. Marami ko yung pangit ng pick-up. Pichat. Bababaan mo pa ako. Hindi nga lang babatas. Oo. Papagagan na. Salamat sa lalaking lumapit at kumausap sa driver dahil kapag nagkataon baka nagkaroon ng season 2 ang nangyari sa Antipolo. Nag-viral na nga ang video at umani ng maraming negative reactions. Katulad nito, pinanood ko yung video, tinapos ko, rough road yung tinatahak nyo. Hindi pwedeng bilisan masyado ng pickup yung takbo niya dahil matagtag yan at may mga unexpected na lubak na malalim. Pasensya na kahit pro rider tayo. Ang mali dito ay si babae. Umovertake siya sa kanan na hindi dapat. Hindi rin niya in-inform si driver ng pickup na gamit ang busina na mag-overtake siya. Ang problema, blind spot yung overtake, masyadong malapit o dikit sa pickup truck. Kaya hindi nakita ng driver. Ang malala pa dito, si driver pa ang sinabihan niya na gumamit ng side mirror. Siya mismo walang side mirror.
Dito nagbigay pa siya ng payo. Sa kalsada palaging pairalin natin ay magpakumbaba. Kung nagkamali man ang kasabayan mo sa kalsada, magtaas ka ng kamay, hindi gitnang daliri. Dahil dyan, kadalasan natitrigger ang road rage. Gusto kong ipatawag ito sa LTO at para mabigyan ng tamang seminar sa paggamit ng kalsada at tamang behavior. Ang nagkomentong ito ay si Colonel Bosita, kasapi ng Rider Safety Advocates of the Philippines or RSAP. Samantala nabulatlat din online ang dating mukha daw ni Yana, pero hindi tayo sigurado dito. Maaring ito ay gawa ng isang basher o baka totoo ito. Kung totoo mang siya ang nasa kaliwa ay talagang ang laki ng pinagbago niya. Ang nakalagay sa photo na ito ay patunay na pwede baguhin ang itsura pero hindi kayang baguhin ang ugali. Kung titignan ang Facebook page ni Yana ay hindi pa rin niya binubura ang video sa kabila ng mga negative comments. Maaring dahil sa nakikita nyo ngayon sa screen. Ito ay isang conversation na kumakalat online. Hindi rin natin alam kung totoo pero ayon dito nanghihinayang daw si Yana sa kita kaya hindi niya daw ito buburahin. Ang video ni Yana ay nakaabot sa kinauukulan. Kumilos ang Land Transportation Office or LTO at naglabas ng show cause order laban sa kanya. Pinagpaliwanag si Yana kung bakit hindi dapat ipawalang bisa o isuspinde ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Inatasan siyang humarap sa LTO upang magsumite ng opisyal na paliwanag. Sa kabilang banda, kung titignan muli ang Facebook page ni Yana, ay sa una mukhang unbothered siya pagkatapos niyang i-post ang video at mukhang palaban ang mga atake niya. Ngunit kalaunan ay nag-post siya na tila nagtatanong kung saan siya pupunta. At pagkatapos ay nagsunod-sunod na siya ng post sa tila nakarating na sa kanyang destinasyon, ang Hong Kong. Kaya ang komento ng marami ay maaring lumabas na siya ng bansa. Ngunit may panibago siyang post na nagpa-mini plot twist sa kwento. Dahil sa kabi-kabilang backlash, naglabas ng bagong video ang page ni Yana at dito may kasama siyang lalaki na pupunta sa isang lugar. Ang babae ay nakikita na umiiyak sa simula ng video. At sumakay sa sasakyan kasama ang lalaki na tila sila'y may pupuntahan at nang sila'y nakarating ay buong kababa ang loob na humingi ng paumanhin si Yana. Pumunta pala sila sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Kuya Jimmy, ang driver ng pickup truck, ang lalaking naka-orange na polo na tinaasan ng daliri ni Yana. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ito nakita dahil wala daw sa site si Kuya Jimmy. Yan, so punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully maabutan naman siya. Hintayin na lang daw. Pasensya na po talaga. Pero ayun, gusto ko kasi personal mangingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, makikita nila pero iba pa rin yung personal syempre. Wala pa rin pero kailangan na namin kasing bumaba. So mamaya na lang gagawa na lang ng public apology video to. Yes. Ha? Po. Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. May kumakalat na post online na nagpapakita ng picture ni Yana na nasa site at ang caption ng post ay hindi daw magpapaareglo ang pamilya ni Kuya Jimmy. Ayon pa rin sa nag-post, ito palang si Kuya Jimmy ay isang simpleng maharlika. Ayon dito, maraming alagang baka, kambing at native na manok ang pamilya nila Kuya Jimmy. Simple lang talaga silang manamit. Yung pick-up na nilalait ni Yana ay panghakot lang daw ng graba sa planta. May isa pang post na tila mula sa anak ni Kuya Jimmy na may pangalang Harry at ang sabi ay tinanggalan daw ng dignidad ang kanyang ama at hindi nito mapapatawad si Yana. Pero ang tunay na account ni Harry ay merong paglilinaw. Hindi daw siya nagpo-post ng ganon at nanggagalit ito sa fake account na nag-post nun. Sa kabilang banda, sabi ni Yana, patuloy siyang natututo at nangangakong magiging mas maingat at responsable sa daan. Nais din niyang gamitin ang kanyang plataforma upang hikayatin ang mas ligtas na pagmamaneho. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue,
Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Ngunit ang tanong ng marami, ito nga ba ang wakas ng kanyang kwento o simula lamang ng isang bagong kabanata na puno ng pagbabago at aral o baka kakalimutan na lang niya ang nangyari at magpapatuloy sa baluktot na pangangatwiran? Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May komento ka ba kay Yana? Let me know sa comment section. You tell me, bakit nga ba? Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!